Samantala, mag-iisang taon na matapos sumagupit ang bagyong Yolanda, ay tila kalbaryo pa rin ang buhay ng mga nasalanta ng bagyo sa Leyte. Para sa karagdagang detalye, may live report si Victoria Tulad. Victoria? Gigi, mag-iisang taon nang nagtitiis sa tent ang pamilya ni Gina Lago. Nagkasira-sira na nga ito, pinapasok pa ng mga insekto at daga at binabahana. Ang kanyang mga anak lagi raw nagkakasakit. Bukod sa pamilya ni Gina, marami pang iba na mula Barangay 89 San Jose sa Tacloban, Leyte ang nagkakasya na lamang sa tent at nagmamakaawa ng tulong. Pribadong lupa raw ang kinatatayuan ng mga tent na ito. Ang may-ari, nag-abiso na sa mga residente na hanggang ngayong buwan na lamang sila maaaring manatili. Dagdag pa nilang problema, wala naman daw sinasabi ang pamahalaan kung saan sila pwedeng lumipat. Ang lokal na gobyerno kapos daw sa budget kaya may problema sa paghahanap ng lupa. Sa Palo, Leyte naman, nasasabik ng lumipat sa permanenteng bahay si Noy Nico, isa sa mga nakatira sa bunkhouse. Mahirap pa rin daw kasi ang kanilang kalagayan dito ng 6 na anak. Bukod sa napakainit, hati-hati rin ang 255 na pamilya sa mga banyo. Gayunman, mas mabuti na raw ito kaysa tumira sa danger zone kung saan sila galing. Ang inaalala nila Noyni ngayon, may kalayuan ng lugar na kanilang paglilipatan. Pero depensa ni Palo Mayor Remedios Petilla, mas ligtas sa bagong pabahay. Humigit kumulang 1,000 residente raw ang kailangang ilipat sa permanent housing. Merong mga matatapos na, habang sinisimulan pa lang ang iba sa tulong ng mga NGO, kabilang na ang GMA Kapuso Foundation. Ipinrotesta naman ng ilang nakatira sa Palo ang kawalan ng kabuhayan doon. Sumulat sila kay Pope Francis para maipaabot ang kanilang hinaing. Sana raw makausap nila ang Santo Papa kapag bumisita siya sa Leyte sa susunod na taon. Ayon naman sa Archdiocese ng Palo, hindi pa final ang itinerary ni Pope Francis. Bukod sa mga taga-Leyte, mas maraming Pilipino raw ang nagpahayag ng kasiyahan sa nalalapit na pagbisita ng Santo Papa base sa survey na ginawa ng Simbahang Katoliko. At yan muna ang latest mula dito sa Leyte. Balik sa iyo, Gigi. At Victoria, yung sa nasasakupan ni Mayor Petilla na kinakailangan mailipat pa, no? May ilang libo ba ito mga pamilya, particular doon sa Palo, Leyte? Dito sa Palo, Gigi, ang sinasabi ni Mayor ay more or less 1,000 families yung kailangang mailipat sa permanent housing. Sakto naman daw, Gigi, yung mga pabahay na ibibigay nga ng iba't ibang organisasyon gaya ng Jimmy Kapuso Foundation sa bilang ng mga pamilya na kailangang i-relocate. Gigi? At natatandaan ko, no, nung panahon na katatapos lang nung bagyo, November 8 ng gabi, karamihan doon sa mga bangkay ay dyan inilagak sa harapan ng kanilang katedral. At nangyari nga, ginawang mass grave yung mismong grounds ng simbahan. So ngayon may plano ba o may request ba yung mga pamilya na talagang mailipat sila sa, kumbaga, sa tamang sementeryo o paglilibingan para sa labi ng kanilang mga kaanak? So ngayon, Gigi, yung ating mga nakausap na residente dito, okay na sila na nasa mass grave yung kanilang mga pamilya. Nabisita natin, Gigi, itong mass grave na sa tapat o sa gilid lang nitong Palo Metropolitan Cathedral. Maayos naman ito, Gigi. Katunayan, mga marble na lapida yung ating nakita na nakalagay doon. Pinagsama-sama, syempre, yung mga bangkay. Ayon sa foreman, nasa 400 o 500 yung alam nila na nakalibing doon. Magkakasama yung mga bangkay, pero yung iba hindi pa identified. So yung mga hindi pa identified, Gigi, nakalagay doon, unknown men, unknown women, and unknown children. Pero ayon naman sa mga residente ay patuloy nilang kinukulit, sila-follow up sa NBI yung resulta ng mga DNA sampling para rin malaman kung nandoon nga ba yung kanilang mga kaanak. Gigi? Yung mga nagprotesta, meron bang sentimiento na parang nararamdaman nila na minamadali ngayon yung paglilipat din sa kanila dahil nga paparating na si Pope Francis at makikita yung totoong kalagayan nito mga kababayan natin? May ganun ba sila pananaw? Ito yung original na protesta, Gigi, ng mga residente na nandito sa bunkhouse sa Barangay Candahog. Ang akala kasi nila o ang paniwala nila noong una ay dadaan dito sa barangay si Pope Francis, yung kanyang convoy. Pero paglilinaw naman ni Mayor Petilla, bagamat hindi pa rin natin natitiyak dahil nga sabi ng Archdiocese ay hindi pa final yung itinerary ni Pope Francis. Ang sabi ni Mayor Petilla ay hindi naman daw dadaan dito nga sa barangay. Kaya naman, nagkaroon din daw sila ng pagpupulong kasama yung mga leaders dito sa may bunkhouses. At sinabi ni Mayor na hindi naman sila agarang ililipat. Ililipat sila kapag natapos na yung permanent housing at hindi dahil darating si Pope Francis, hindi dahil darating yung mga taga-Vatican. Ito ay mangyayari kapag naayos na yung kanilang permanenteng tirahan. Gigi?
Maraming salamat, Victoria Tulad.